Okay, second video for the day. Ano lang po, konting share lang ng mga konting nalalaman, konti lang. Uy, nalaglag. Alisan, excuse me, sorry. Contrary akala ng karamihan or ng iba, ang refrigerator po, hindi freezer. Well, just the same. Ang refrigerator ay basa. Sa totoo po niyan, ang refrigerator ay, yung lamig na yan ay very dry. Dry po yan. Ito po ay dried sa refrigerator. Ito ay kinalabaw. Ang problema lang sa pag-dry sa refrigerator ay yung lahat ng naka-expose sa lamig, yung rectang naka-expose sa lamig, mag-fade yung kulay. Ganyan. Yan po, mag-fade yung kulay. Kaya hindi siya ideal na pang dry dahil nakaka-fade ng kulay. Yung mga nasa loob, yung mga nag-dry na naiwan doon sa mas inner part nito, yan o, mga na-retain nila yung kulay nila. Yung mga nasa labas na inabutan na rektang nasa tama ng lamig, nagiging, yan po, nag-fade yung kulay. So yun ang disadvantage ako sa pag-dry sa refrigerator. So yun po, okay, ang refrigerator po hindi yan basa. That's very dry. Nagmumukha lang akala ng mga tao basa kasi paglabas mo, whatever that is, ulam, tubig, bottle, anything, paglabas mo ng refrigerator, automatic siya, tatamaan siya nung mas mainit na hangin galing sa labas, magkukondense yun. Kaya nabubuo yung mist, yung moisture. Dahil naghahalo sila, nagkakaroon ng condensation, kaya bumukhang basa. Pero yun na nga po, ulitin ko, pagdating sa loob, yung loob ng refrigerator, yan ay tuyo. Tuyong-tuyo po yan sa loob. Kaya pag nag-iwan kayo dyan ng ulam, mapapansin nyo, after a few days, a few weeks, iniwanan yung ulam, natutuyo dahil nakakatuyo ang refrigerator. Anyway, ang dami ko nang sinabi. Kuha tayo nito, dried na kinalabaw. Kumpara natin dito sa kinalabaw na fresh. Okay? Ano kaya unahin natin? Unahin natin siguro yung dried. Tignan natin yung differences ng lasa nila. Ang kunat ng butong, magpait muna. Actually mapait. Mapait yung seeds niya eh. Yung mga seeds minsan mapait, minsan hindi. Minsan woody lang. Ito pait. May hint ng konting tamis. Kasi nga pinili ko yung pulang-pula. Ay na yung anghang. Medyo delay. Para sa akin yung mga tama ng kinalabaw, sebay rawit, tsaka ano pa ba isa? Kinalabaw, sebay rawit. Ano, nakalimutan ko. Medyo delay yung mga tama nila eh. Pero ang taas ng pagka-bitter. Ayoko po ng mga bitter eh. Yung mga mapapait, di ko gusto yung lasa. Hindi ko gusto yung lasa yung mapapait. May mga gustong yung mapapait, yung lasa mapapait sa sili, pero ako hindi.
kalimitan din yan, yung dalang may mga floral flavors, may dala yung pait. May maanghang. Ang nakakatuwa sa anghang, yung anghang hindi nag-evaporate ang anghang, naiiwan yun dyan. Sabi ko nga sa iba kong videos, yung ano sabi ko sa ibang videos, yung anghang, ikuskus mo yan somewhere, kahit sa glass, sa baso, ganyan, or sa kahit saan, sa baso, sa kutsara, tapos iwan mo yung kutsara na yun, iwan mo lang somewhere, siguro safe place sa refrigerator. After 1 week, yung pinugpunasan mo na yun ng anghang, maanghang pa din, may iwan yung anghang doon. So hindi na, wala mo ko yung scientific basis kasi yung capsaicinoids madami, 5 klase yata, 6. Baka yung iba volatile, baka iba na nag-evaporate, pero may mga kalimitan hindi yata kasi nalalasan mo pa rin yung anghang. Pero pag yung anghang nilagay mo sa dila mo o di kaya sa mata mo, iwanan mo lang sila dyan, merong component ng katawan na lumalaban ng anghang, eventually mawawala, nilalabanan. So nakakatuwa, no? Pero pag iniwan mo sa mga ibang bagay, yun nga, sabi ko nga, kutsara, hindi sila nawawala, na iwan din yung anghang. Pero pag sa katawan, merong lumalaban ng anghang yung katawan. May katawan, meron something sa katawan natin na lumalaban sa anghang. So anyway, kaya natin to. Ito naman yung fresh o yung raw. Yan. Buksan ko ba to? Okay. Yan, kinalabaw. Maitim pang seed. Yan, anyway. Yun ang nawawala sa dried, yung aroma na to, na hindi masarap. Para sa akin hindi masarap yung aroma na, alam nyo na yun, basta yung lasa ng kinalabaw na hindi on its own, on raw, di masarap may lasang gulay na mapait na ang maganda naman, wala naman din kagad. Ayun na, umaanghang na. Pero alam mo naman, hindi naman masyadong well, para sa akin, sorry, hindi naman sa lahat. I mean, steady state lang siya, na hindi siya aggressive na, kumbaga. Alam naman natin lahat. Ang magical lang sa ganito, ang mga kinalabaw, hindi sila masarap on its own, pero pag nilagay mo sa mga sausawan, ito nagta-transform, parang sarap. Diba, nagiging ano siya, parang basta nag-iba, ang sarap. Lagay mo sa suka, lagay mo sa toyo na may kalamansi, wow, sarap. Pero nitson, hindi ko talaga siya lasa. Yung fresh burst yung immediate burst ng lasa niya, hindi ko trip hindi ako nasasarapan umangat ng konti pero naman natin, di matataas yan ng todong taas na taas. So yun, that is kinalabaw.
um, ano ba masasabi ko? Yung pangit na lasa na mabilis na mawala usually, mga floral, yung mga mapait. Ay na, napaka-mellow lang. Wala na siyang wala siyang masyadong aftertaste. Sa ngayon Pero kung sa problema sa sili, nag-iiba-iba din eh. Nag-iiba-iba, mayroon din siyang pinapartneran eh. Nag-iiba yung characteristics yan. Halimbawa, pag nasa adobo, nasa mechado, nasa kung ano man. Sa paksiw, sinigang. Alam mo yun, meron siyang chemical na reaction na nag-iiba-iba siya. So, alam mo yun, hindi siya standard kung yung lasa ng kinalabaw. As an example, pag pinare mo siya sa iba't iba pang mga ulam, mga ibang sausawan, iba't ibang kahit anong iba-ibang pagkain, maaaring nag-iiba din yung niya, yung mga characteristics niya. So anyway, yun lang po. May isa pa. Kaso, excuse me, tagal na nung video, mag 12 minutes na. This is guajillo. Guajillo sa Mexican o sa Spanish, guajillo sa atin, sa mga Pilipino, guajillo. Isang fresh, at saka yung guajillo na Mirasol, guajillo. Next video. Thank you, bye bye.